Amen. Tayo po tayo. Let's stand up please. Lahat po po kayo. Pasok tayo ng Bible. Tuloy natin ang lesson natin sa Patayban. Matthew 10 pa rin po tayo. Tayo po madali, no? Tapos po tayo last time dito sa 28, no? Sige, salitan po tayo. Ready, go. Tayo. Are not but the very hairs of your head are all numbered. Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. If not that I am come to send peace on earth, I came not to send peace, but a sword. The man's foe shall be they of his own household. He that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. He that deceiveth you, deceiveth me, and he that deceiveth me, deceiveth him that sent me. He that deceiveth a prophet in the name of the prophet, shall receive a prophet's reward. And he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man, shall receive a righteous man's reward. Sabay-sabay tayo. And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water, only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward. Let's pray, Lord. Salamat sa iyo sa ito. Pray. Pagpapala, ngayong umaga, ay mag-aaral Panginoon, especially marami kami. Salamat po, Lord. Bigyan po namin naman ang kalooban. Medyo mabigat ito, Lord. God bless last week. At pray, bigyan po namin na huwag ka lang papalit, Panginoon. Maging totoo kami, huwag kami matapos, Panginoon. Dahil kayo po ay Diyos, at kayo tapat, kayo ay mabuti, mapangyarihan, at pinipilis na mga sa amin, lalo na po kayo po ay puspos, naging ng Espiritu, ang mga salita, Panginoon. So, Panginoon po na tabayin nyo, yung lingkod, natin yung po yung promise. In Jesus' name we pray. Amen. Matigyan po na mag-amen. Okay, nakapo na po. Good morning po ulit sa lahat. Nakakasama natin. So, sa mga first time siya, Aliyah. Ang pangalan ngayon ng bata, pinapangalan na sa galit talaga eh. Okay, so sino ang dito last week? Yung ulit tayo nag-ano. Yan, si Alex. Yan. So, ano yung title natin last time? Ano yan? Ano yan? May kinalaman din sa sino nakakalam? Ayan, o. Ha? Yung? Ayan, ang naalala nyo? Yung? Yung binenta yung ano? Ay, si Joseph kay Father James yun, di ba? Diba yun? Tayo dito, sa Matthew tayo. Kalimutan ko. Hindi, ito, harmless, wise as serpent. Wise and harmless. Okay, sabihin, matalino ka, pero hindi ka nananakit. Kasi marami ngayon, matalino, alam nila, malakas sila, gagawin. Kung ano, late ng bata ito, putusan lang. Siyempre, walang magagawa yung bata, di ba? So, minsan kahit sa ibang bagay naman, hindi ka nga nang nananakit, pero tinatalinuhan mo naman, di ba? Kunwari, alam mong mahirap na nga, wala silang, kunwari, may sari-sari stock ka, ikaw lang yung may store sa ano,
bibili sa'yo, ang pupuhunan mo lang kumari, 10 piso, eh alam ka namang bumili pa to sa bayan, di ba? Tataasan mo ngayon sobra, 100. Kano po gatas? 100. No? O, ano man. So, ganyan po minsan yung mga tao matalino, malakas, mayaman, nag-uuto ng nag-harm sila. No? Pero tayo, kahit pa matalino tayo, pag pinatalino ka ng salita ng Diyos, hindi natin ginagawa, hindi natin gawain yun. Okay? Hindi tayo mananakit, hindi tayo babasusin natin ng mga ano. Pag tayo nag-embrace ng gospel, ano lang tayo? Harmless. Okay? Pero wise. Kaya paintindihan nyo rin, tayo naman minsan, madalas, tayo naman yung gusto nila ang saktan. Kaya pag nag-share kami ng salita ng Diyos, minsan nasigawan niya, sinabi Jamie nyo. Wala naman ginagawa masama, di ba? Kung tayo namimilit, minsan ganun eh. Ganun yan, okay? So, anyway, last time, be wise, and then, ano naman? Kuryente ka pa. Umiinis kita eh. Yan. Saan ka lagi ba na, ate mo, lagi dito sa mahang ate mo. Yung ano yun eh. Ha? Pag may kapatid kayo babae, kayo lalaki, kayo yung ano dyan, protect. Ha? Yun. Okay. And then, ano naalala niyo last time? Ang naalala ko lang kasi pinakinggan ko ulit eh. Pinapili ko kayo, di ba? Sabi ko, ano importante, labada o church? Ano importante, ang Panginoon o pera? Ang Panginoon lagi mas importante sa kahit ano, no? So may labada kayo, meron kayong module, pwede nyo unahin yan, o pwede nyo pagpagabi, di ba? Unahin nyo para hindi kayo mahadlangan. Kasi pag hindi nyo ginawa yan, siyempre magulang nyo, sabihin, oh, hindi ka matapusan, hindi ka mapayagan, di ba? Si Ashley, buti na kasama, ano? Yan, so ganun lang tayo. Ngayon, ito na, 22 eh. Kasi pinag-usapan dito, yun nga, darating daw yung time at mangyayari talaga yun. Alam nyo ba sa ibang bansa, pinapatay yung mga Kristiyano hanggang ngayon? Basta naniwala na sila kay Jesus, kasi yun naman ang totoo eh. Pero lalo yung mga komunista ko, galit yan sa Diyos. Alam nyo ba yung China, North Korea, alam nyo ba yung mga bansang yan? Hindi nyo masyadong naririnig, di ba? Kasi nga, hindi rin sila ganun ka-open sa atin. Kasi makakalaban niya in a way. Nababalita lang natin China, pag tayo naaway, di ba? Nabalitaan nyo yun. Yung ating Coast Guard, binabaril ng ano. Hindi namang bomba, pero still, nakakadamage yung tubig. Di ba? Pag inaaway tayo, yun ba kasi walang mga Diyos yan eh. Mga sinungaling pa yan, tapos pag binasa mo yung balita, bakit yung binomba ng ano yung Pilipinas? Ba't yung binomba eh, international waters yun? Dapat shared yan, di ba? Ba't yung binomba? Hindi naman na binomba, hindi naman na sila kasi yung ano eh, ganyan po yung China, sinungaling. Walang pakialam yan. Kasi nga, walang Diyos. Okay, kaya tayo dapat, mas lalo tayo lumalala sa pagkakilala sa Diyos. Sino na nabully dito? Ikaw, Hershel. Hershel, nabully ka na ba? Di ba? Gusto mo ba yun? Siyempre hindi, pero madalas siya mambully, manluloko, mga hindi nakakilala kasi sa Diyos yan. Ito si Hershel, sigagawa sa langit. Nasya na ba si Hershel? Di pa ata, no? Ikaw, Carlo, sigagawa sa langit. Masira ka na ba? Ayan. So, ganun yun. Kaya, again, kahit mga Kristyano, may loko-loko pa rin. Pero, may malaki yung chance na pagka nakala ng Diyos, madali kang kausapin. Okay? Pag-usapan na lang, ano bang gusto ng Diyos? Bakit mo ginagawa yan? Okay, yun. So, kaya ito, maraming gagawa sa inyo yan. Bubulihin kayo. Iba, papatayin. Hindi na mag-alala ng last time. Persecute ang tawag dyan. Sabi sa atin, pag talagang pinursecute tayo na sa alahala, lipat tayo sa ibang lugar. Kasi tayo papayag na pag sinabi nila, wala naman Diyos. O sige, wala Diyos. Kahit sa mga school nyo, kung alam nyo, di ba sa science, pag tinuturo kayo, saan daw galing ang tao? Sa unggoy daw, di ba? May niwala ba kayo nun? Sabi sa Bible ang Diyos ang gumawa, ginawa, tao agad. Yung unggoy, yung aso. So ganun yan, pumapasok yan. May mga tao kasi dating sobrang loko-loko talaga na, kahit matagal na. Okay, hanggang ngayon. So labanan po yan, matagal na pong labanan yan ng mga lingkod ng Diyos, at mga lingkod ng demonyo.
Kahit kaya mga pelikula pinapanood nyo, ganun lagi yung tema, di ba? Kasi ganun talaga yan. Okay, so kaya anong gagawin daw natin? Pag tayo pinipersecute, magtiwala ka lang sa Diyos, tuloy ka lang maglingkod. Okay? Hindi, natapos nga tayo din sa 28, no? Huwag ka daw matakot. Paano gusto? Huwag yung tatay ko, gaganyanin ako. Later kayo, lalaki rin kayo, di ba? So kahit pa nanay, tatay, lola nyo yan, banda ko rin kayo magde-decide. Ako dati, bata ako, punta ako sa church, nagpaalam naman ako sa nanay, tatay ko. Pero, noong una, matabang sila, may Catholic tayo di ba? Pero banda ko rin, nag-decide ako, tinitingnan ko lang naman matalino naman ako sa palagay ko dati. Kasi, mahala ka dyan. Nakinig lang ako, nag-aral, di ba? So yun, napagtanto ko, pambihira. Lalo ko pala tayo mga Pilipino. Okay? So yun, so sa Bible nyo lang makikita lahat yan Kung tsatsagay nyo to. Okay? Pwede rin magtanong po. I'm sure may tanong kayo lahat yan. Okay? Mas maganda kayo may tanong kasi hindi nagtatanong. Hindi nagtatanong, walang pakialam nyo. Amen? So yun, nandiyan tayo natapos last time. Huwag kang matakot kasi ang kaya lang gawin sa ng mga tao, ang pinakamalala nyo lang gawin, Patayin ka, saktan ka nila. Pero kung ligtas ka naman, sa pupunta, pag pinatay ka nila, di sa langit ka, huwag ka matakot. Amen? Huwag kayo matatakot sa mga kalaban ng Diyos. Tiwala tayo sa Diyos. Ngayon, tuloy lang natin yun. Natapusin na natin itong chapter, no? Okay, sasabi dyan, ang title pala natin ngayon is Don't Deny the Lord. Okay, pag sinabing deny, alam niyo na yan, mga bata, di ba? Sino may jowa-jowa na dito? Huwag naman gano'n, ha? Kaya kahit mga kaibigan. Kaibigan mo ba yan, si Alan J? Yung makulit? Hindi ko kakilala yun. Pag alam mo hindi maganda yung di ba? Gidinay mo, kaibigan mo naman talaga. Gidinay. Alam niyo ba yung kwento na yung mahirap daw yung magulang niya? Yung pumunta sa graduation? Wala si Dea, di ba? Kaya si Ashley na lang. Si Ashley ko na rin. Anong top ka, Ashley? Amen! Nakilala ba kayo nito? Anong grade ka na? 5. Okay, pagpatuloy mo yan ha. Ngayon, kumali lang ha. Si Nanay Riza. Kumali lang si Nanay Riza. Ikaw, college ka na. Ang galing mo daw sa klase. Kaso yung si Nanay Riza, kumali lang alam mo yung losyang. Tapos bungi-bungi na ayaw mong makita ng friends mo. Dahil huwag ka na muna sa graduation ko. Alam niyo ba yung kwento niya? Sa Facebook, di ba? So iyak-iyak yung nanay. Ba't gusto ko lang makita yung anak mo? Huwag niyo kakahiya yung nanay niyo di ba? Tatay niyo, huwag niyo kakahiya kahit bungi yan or something. Mabaho siyempre kung nagsasaka yan, di ba? Katulad ng nanay mo. Talagang mabaho. Yung maliligo naman pagkatapos wala yan, di ba? Kung kakahiya. Lalo ang Panginoon. Yan ang masakit po. Lalo pag anak ka ng Diyos. Sa kamupunta Dea, lagi ka na naman dyan. Di ba? Kung hindi din na yung Panginoon. Ngayon, may mga tayo na mas nakaka-tempt na i-deny. Katulad nga yan. Bakit? Si naman, Jonalyn. Ay, may naliligaw kay Jonalyn. Una Mari lang. Iglesia ni Manalo. Alam mo Iglesia ni Manalo? Pogi-pogi. Sabi ni... Isa bagay, hindi pa naman ito baptize. Si Antoinette na lang. Sino ito? Baptize natin. Antoinette, pogi-pogi rin. Naliligaw, Iglesia ni Manalo. Hindi kinikilig ko sabi. Baptist ka ba, Antoinette? Baptist ka ba? Ay, ayoko sa Baptist Puro Bible yan Ay, hindi pala ako Baptist. Sabi niya ulit. Dininay. Di ba? Kristyano ka ba? Ligtas ka ba? Bible ka ba? Sa amin lalo sa trabaho, nakalo ko yung mga nagtatanong ko. Sabihin, isa sa interview question. Aside from the Bible, what else are you reading? Ganun yung mga tanong, pang-asal ba? So dapat wag mo i-deny kasi yung una, totoo yun. Kaya kung hindi ka nag-church, hindi ka nagbabasa, hindi ka nag-pray, hindi na ako magugulat kung di-deny mo ang Panginoon kasi dinay mo na siya. Kaya sana wala natin deny. So ito yung mangyayari. The end times daw.
mas titindi pa. Okay? Yung temptation, di lang, ano yan, sa, maalala niyo po last time sa bakuna, sino na bakunahan dito? Sino hindi? Last kamay, hindi nagpabakuna. Gagaling niya. Ako, hindi ako mabakuna. Alam niyo ba, isa sa mga issue dyan, religion. Sa Amerika kasi, marami mga Kristiyano, alam nila na yung bakuna, kinuha yan sa patay na unggoy, patay na baby. Maraming ingredient dyan, kinuha sa inabort. E paano kukunin yung stem cell sa baby? Siyempre, patay yun. Diba? So, tututok mo ba sa sarili mo yun, saka sa anak mo? Dapat hindi. Kasi hindi nyo naman alam yun, di ba? So, ngayon, alam nyo na. Kaya marami sa US, saka sa ibang lugar, ganun din sila nagpapabakuna kasi ayaw namin yan. Galing yun sa unggoy, saka sa baby. Kaya ang ginagawa kayo ng mga loko-lokong mga politiko sa Amerika, sinusubukan nila na magkaroon ng batas na kahit ayaw mong pabakuna, kailangan pabakuna. Kahit ano pang ang walang pakialam sa religion mo. Diba? So, gano'n po kayo ng labanan. Pag naipasa nila yan, anong gagawin mo? Ay, hindi ka pabakuna, kukulong kita. Nakita niyo ako sa pupunta yun? So, gano'n ang ginagawa, lalo mangyayari daw sa end times. Gano'n yun. Ayaw mo mag-church sa amin, sa China, gano'n. Ang Christianity sa China, hawak ng gobyerno. Hindi pwede sa China na, lalo sa Korea, North Korea, North. Hindi ka pwede i-preach yung totoong Jesus doon. Sa Saudi, sa ibang Muslim na country, bawal si Jesus. Ba't bawal? Ayaw nila kay Jesus eh. Sa Israel, ganyan. So ngayon, pag naging malakas sila, tayo magbabawal. Ang tanong, anong gagawin natin? Pagbawal na si Jesus, hindi mo ituturo sa anak mo. Diba? So sabi sa atin ng Panginoon, huwag mo i-deny hanggang kamatayan niya. Kasi pag namatay naman tayo, langit naman tayo eh. Huwag, never niyong i-deny si Jesus. So tuloy ko yan ha. Kaya tanong dito ng Panginoon, are not two sparrows sold for a farthing? Ibig sabihin niya, sino may ibon dito sa bahay? Eh si Daddy, meron dyan ano. Magkano lang yan, bili lang namin sa chicks, sa bagan. Sisiw, 6 pesos lang. 6 pesos. Eh lalo yung mga ibon na walang hindi nialagaan, di ba? Libre lang yun, kung sakali, mura lang. Ibig sabihin ng Diyos, yung mga ibon yan, hindi niya pinapabayaan. Nakakita ka naman ng ibon na nagutom, namatay sa gutom. Ganyan, walang makain ibon. Iba yung tinitador, ha? Iba yung tinitador. Pero pag yung ibon, hindi na mawala ng pagkain yan. Ba't ganun? Kasi hindi sila pinapabayaan ng Diyos. Diba? Sabi sa naasal din kami kasi ang tinitira niya yung mga bayabas. Diba? Okay na kasi hindi naman kailangan masyado yan. So, lalo na daw, sinong mas mahalaga? Ibon o ang tao? Siyempre, diba? Kasi ang tao ay dilikha sa kawangis ng Diyos, kamukha natin ng Diyos. So, siyempre, mas importante ang tao sa ibon. Diba, Janela? Sino importante, yung buhok o ang tao? Importante, ibon o tao? Diba? So, pero pinukumpara tayo sa ibon, mas mahalaga tayo sa ibon, pero yung ibon, hindi pinapabayaan ng Diyos, lalo na tayo. Nakawa niyo yun? Kaya huwag kayo matatakot. Huwag nang titinayan ka lang pala tayo ng Panginoon. Ang takot. Ay, magugutom ka, maniwala ka doon. Huwag kang maniwala doon. So, ano pa? But the very hairs of your numbers, hairs of your head are numbered. Ilang buhok mo, Tina? Ilan ang lahat ng buhok mo? Nabilang mo na ba? Hindi mo alam? Pero Diyos alam niya. Hindi siya katalino, tsaka kilala niya tayo lahat. Well, kung may sakit ka dyan, ano yung pinagdadaanan mo, kilala tayo ng Diyos. Lalo, hindi niya pababayaan. Kaya sabi dyan, huwag kang matakot. Yan, yung sabi ko kanina, mas mahalaga tayo sa mga ibon. And then, ito na. Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father in heaven. Ganito yan. Ngayon yung mga, hindi lahat ng anak ng Diyos, mabuti ka. Iba, mahiyain yan. Katulad nga yan. Si Raven.
Yayayain ni Raven. Ay, basketball na tayo, tayo mag-church, di ba? Ano importante, bola o church? Bakit? Bola, dyan lang naman yan. Ito may schedule lang tayo dito, di na tayo pwede nyo, di ba? Okay, bola lang yan. Si Brother James, mahilig na sa basketball yun, ngayon, ayaw dyan eh. Mahilig pa rin kung may time. Di ba? Eh, hindi ganun kahalaga yan, ba't mo pagpapalit ang Panginoon, di ba? Kasi sabi dito, huwag kang mahihiya pag niyaya ka ng ibang kalasaman nyo, ay, basketball tayo, ay, mag-church ako eh. Ay, makakahiya no, mag-church. Huwag kang mahihiya, dapat sila mahihiya. Ang gagawin mo, wala na, shoot yan. Sila asarin mo, okay na, shoot pa yan. O ano kayo kung gumaganyan ka pa kung pag bumabali-bali, sino bumabali dito? Diba, patalikod pang gano'n, no? Biglang. Galing, hindi mo magaling ka na, so what? Ano magagawa sa iyo? Sa buhay mo yan. Puro angas lang yan, di ba? Bali-bali, baka ito mabali sa iyo. Ang dami nabalihan sa ano, pag may yabang, tumatalo ng mataas, pagpagsak. Eh lalo na pag pinabayaan mo yung church. So anyway, so huwag yung kakaya ang church. Amen? Alam mga lalaki ha, hindi nakaya ang church. Dito ka matututo kung paano ka maging mabuting tatay in the future. Bakit ka mahiya dito? Amen? Hindi nakakahiya to. Eh, iba sa'yo, jowa-jowa na rin. Hindi nyo nga alam kung pinapasok na, di ba? Sa church, mas matututo ka dyan. Alam mo, nagtuturo ako dito ng mga tips. Para dyan, love life. Mga gandang tips pa, totoo pa. Hindi, hindi joke. Kaya, balik natin ito mamaya. Basta huwag kayong nung kakaya ang Panginoon, nasa langit siya. Ito naman, paano mag-dinanay mo? Pag dininay mo daw siya, ibig sabihin, ay, hindi ako Kristyano, hindi ako mahilig sa Bible, ayoko ng Bible, ayoko mag-pray, ako yan, nagdadaldal ako. Ay, nasa church ako, pero hindi ako nakikinig dyan, dadaldal lang ako. Sinabi mo pa. Diba? Tama ba yun? So, pag ikaw daw dininay mo ang Diyos, nakikinig pa kayo? Tingnan nyo, basahin nyo nga, ready, 33, ready, go. Ha? Yan ang problema. Ano ko na rin, ayun, tanong ko yun, ano? Naranasan nyo ba dininay kayo? Kaibigan mo ba yan? Hindi, sakit ko. Anak mo ba yan? Hindi mo kamukha. O kaya syunga-syunga sa school. Ay, hindi ko anak yan. Diba? Ang sakit nun, diba? Eh, paano kung ang Diyos kasi hindi na ma-identify. Pero pag dinidinay mo rin siya, yung sabi dito eh. Kasi sa langit po, maraming rewarding doon. Diba? First honor. Ganun din doon. Eh, ikaw, wala. Nari, i-rewardan si Ezzy, ilan na nakakahilot ang kaluluwa. 1,200,000, wala pa. Si Stephen na, Stephen, 200. So, kasi natin hindi na yung Panginoon, okay? Balikan natin kami. So, ito yung matindi nito. Mahinig ha? Sabi nito, think not that I have come to send peace on earth, I came not to send peace but a sword. Sa Tagalog, si Jesus daw dumating dito, hindi para puro kapayapaan. Hindi niya sinabing, lahat tayo, bati-bati tayo ha, mga Muslim, mga Hindu, lahat kayo, mahal ko kayo, lahat kayo sa langit. Ganun ba si Jesus? Matapang si Jesus. Kaya yung mga bago dito, sana hindi kayo dito. Kaya mapansin sa atin dito, ano tayo, diretso tayo magsalita dito, di ba? Pag makulit, makulit! Pag mali. Pag kulto. Ano yung kulto? Diba? Kunwaring Kristiyano. Diba? Sinasabi ko sa inyo kasi gano'n si Jesus. Gusto niya, naiintindihan natin yung ano yung totoo. Diba? Kasi pag hindi mo alam yung totoo, maliligaw ka. Gusto yung maligaw? Sino yung naligaw na dito? Ay, nagbabike si CJ, oh. Saan mo yung pamuntang, dito, punta? Doon. Eh, actually, doon pala. Tapos niloko siya ng mga tinanong. Paikot-ikot ka na. Ulo ko pala yung mga tao dito. Dito lang pala, malapit na ako. Masat sa tao, tinuro.
Ganyan yung mga false teacher. Liligaw ka niyan. Kaya galit ang Diyos doon. Kaya may nasasabi niya dito, kaya napunta siya dito, si Jesus, hindi para pagbatiin tayo lahat. Sana, oo, pero kasi alam niya na yung mga tao talagang ayaw sa Kanya. Kami yan, ginagawa namin yun every week. Yung gusto luminig kami, ganyan. Yung iba, galit pa eh. Pag-uusapan lang yung Panginoon, paano maligtas, galit pa. Eh, ako na yan. Yung mga tao, kaya hindi ka pwedeng makipag-isa doon. Diba? Ngayon, matindi kayo, mga bakla kayo, tinatanggap na, di ba? Lalo sa TV, no? Mag-ingat kayo sa TV, channel 2, channel 7, malalo na channel 2, no? Puro vice packet na lang makikita mo, kahit sa Facebook, eh. Pag malaki pa daw, kinasal daw siya ngayon, di ba? Sa palagi yung masaya yung lalaki yun, kung lalaki man yun. Hindi masaya yun, nasa limutan buhay yun, nakakabit. Pinagtatawa na siya siguro. Kung meron siya kahit isang kaibigan lang, anong pangalan ba nun? Ano natin, di ba? Buti naman din yung kilala. Kung ano yung pangalan ng Stephen? O kaya Alan J na lang namin. Naku, pinagtatawa na yun. Wala ka naman yung matinong. Wala ka naman matinong kaibigan eh. Kung pinakasala mo bakla, di ikaw na pinaka-nakakayang tao. Pero bakit yung ginagawa nila sa TV? Sa Facebook, kung natin, masaya sila, di ba? Oh, saya namin. Lolo ko. Mga plastic yun. Kaya sinasabi ng Panginoon ngayon, hindi ka pwede makipag-isa dyan. Kaya ang ginagawa ni Jesus ngayon, pag inaaral mo habang nakikilala mo si Jesus, ikaw daw yung, meron daw siyang sword. Pag-ihiwalayin ka, kahit dati kaibigan mo yan, yung kaibigan mo, talaga kaibigan mo, lagi kayong magkasama. Ano bang hilig nito? Kahit ang hilig nito, no? Lagi kayong magkasama sa pagkain. Naligtas ko na si Carl. Si Hershey, si Carl, hindi naligtas, nakakita na. Kahit magkasundo sila sa pagkain, bigla sila maaate, ayoko na si Jesus mo. Ganun yun, kahit mga magulang mo, isasabi niya, no? Father against daughter, against mother. Magkakagalit kayo dahil kay Jesus. So hindi sana, di ba? Ang panalangin natin sa isang pamilya, lahat ng pupuri at naglilikod kay Jesus. Yun ang the best. Kaya nga sabi siya, panalangin niyo lagi yun. Pero darating yung panahon, sabi na dito, mag-aaway-aaway kayo dahil kay Jesus. Okay, so sana piliin niyo si Jesus. Sa bandang uli, hindi naman natin pinili yung magulang natin, di ba? Kapatid natin, dating classmate natin, pati katabi natin. Natin pinili, pero ang Diyos pinili tayo. Siya ang gumawa sa atin, and therefore, mananagot tayo sa kanya. Nakikinig mo ba? Tuloy, a man's foe shall be of his own home. Ganun yan. Eh sabi dito, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me, and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. So ngayon, so pinaghahati-hati nga tayo ni Jesus, di ba? So sana, ang gusto ni Jesus, lahat tayo, pala tayo sa Kanya. Nanay mo, tatay mo, kapatid mo, tito mo, tita mo, kapitbahay mo, gusto ni Jesus, lahat pala tayo sa Kanya. Eh, paano pag hindi? Anong gagawin mo, Carl? Ang hirap nun, di ba? So kaya nga panalangin lang natin, karamihan naman ang tumatangi kay Jesus din, minsan hindi nila alam kasi yung ginagawa nila. Natindihan niyo ba yun? Parang yung mga anak ko minsan, napakainin namin ng masarap na pagkain, ayaw pa. Hindi niya kasi naiintindihan na masarap pala yun. Tsaka yung mga dila ng mga bata, gusto lang niyan, chicken, hotdog, hindi na ano ba, yung madaling kainin. Hindi niya alam, mamahalin pala yung pagkain yun, sarap-sarap, ba't ayaw mo nun? So minsan ganun din yung mga kamag-anak natin. Hindi nila alam na makakabuti pala sa kanila yung Bible, baka hindi nila alam. Kaya ngayon, panalangin natin, amen? Pray mo, Lord, iligtas mo yung magulang ko. Lord, iligtas mo yung nanay ko, yung tatay ko, yung kuya ko. Pwede ba yun? Sino gusto ko maligtas yung mga mahal nila sa buhay? O panalangin nyo, and then, pwede nyo kami sabihan, Pastor, share natin ito, bubana ko. Okay? Kaya sabi din dito, tapos na tayo, and he that taketh not his cross and following me is not worthy of me. May cross ba kayo? Alam niyo yung cross? Alam niyo yung cross? Ano yung cross? Hindi alam. Basta doon pinako si Jesus. Kaya ginagamit niya yun na parang illustration kasi mabigat yun, di ba? So dapat daw, katulad si Jesus ay dinala niya yung kanyang cross, naghirap siya, nagsakripisyo, di ba? Nagsakripisyo, ano pa? Lahat na ginawa ni Jesus eh. Nagturo din siya, napakahirap magturo, di ba, Alan J? E paano ganyan ang ulit yung pinuturo ni Jesus?
Lalo nakalagay sa Bible yung ibang disipulo niya, kukulit din eh. Nagmamalaki pa. Ako magaling. Ako, ganito, ako kulit. Ang kukulit din. At sinaga niya yun. Kasi kailangan matuto. So tapos sinatanggi mo si Jesus. Hindi tama, di ba? Kaya ngayon, yung tinutukoy niyang cause, dapat pasanin mo yun. Kahit mahirap, napapahiya ka, mahirap, kung ano man yan, nakakahiya, nakakainip, di ba? Nakakainip naman sa church. Kailangan naman, hindi mo maintindihan naman lahat eh. So subukan mo maintindihan lang yung kaya maintindihan. Di ba? Hindi ko sinasabi sa inyo, paglabas nyo dito, may quiz ako, pasado kayo lahat. Sa bilis na sinasabi ko, di ba? Siya, hindi nyo maintindihan lahat, lalo yung mga maliliit. Pero, still, tiyagain mo. Kasi sinatyaga ko kayo din, dapat magtyaga, makinig. Ano sinasabi ni Pastor? Then, aralin nyo, ano sinasabi ng Panginoon. Okay? May sabi dito, kaya ganito pala ha. Dito, salamat sa mga kasama natin nag-i-invite, di ba? Sabi kapag ayaw, huwag nyo pilitin. Kasi sabi dito, pag ayaw niya sa akin, dinidinay niya, hindi siya karapat-dapat sa akin. So, ganun po sa church mates. Sa itong church natin, puro Bible tayo dito. Hindi tayo nag-compromise. Marami pong church ngayon, compromise na. Bigyan na ng pera, kahit ano, sasabihin na. So, hindi tayo ganun. So, pag ayaw dito, ayaw sa Bible, ayaw sa Panginoon, susuyuin mo pa ba yun? Minsan, okay, pero hindi yung tipong, please, umattend ka na sa church. Umattend ka sa church, please. Ang ganunin mo ba yung taong yan? Hindi sila karapat-dapat pag ayaw nila sa totoo, di ba? So yun, yung sabi ni Jesus. Then tuloy tayo, sabi niya, he that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life shall find it, for my sake. So baliktad, di ba? Sa pag ikaw daw, sino nang wala yung cellphone dito? Sino na wala yung ano nyo? Ano bang meron kayo? Cellphone na lang, pera. Itong tinutukoy dito pag yung buhay mo daw, ibang klaseng buhay ito ha. Pag yung buhay mo daw, nakita mo, mawawala mo yun. Ha? Pag nawala mo, makikita mo yun. So ibang klaseng sinasabi yun, ibig sabihin lang dito, minsan ko na lang, minsan may mga gusto tayo sa buhay, katulad nga ng cellphone. Diba? Yung anak ko, may cellphone niya minsan wala. Kasi, ano ba importante, cellphone o spiritual mo? Yung cellphone minsan, napapahamak ka niya, di ba? Ano nakikita mo dyan? Di ba? Kabastusan, kalokohan. Eh kung puro ganun nakikita ni Janela, eh di yung ibait-bait ni Janela, pero nakikita niya lagi yung mga malalandi. Naglalandi rin yan, di ba? Yung mga mayabang, yung mga bastos, ganun. Kung ano nakikita mo, naririnig mo, magiging ganun ka rin. Naintindihan niyo ba yun? Kaya nakakatawa, pero bisa nakakaasar, di ba? Nakakatawa mo yun. Ayan, so kala mo masaya ka na, may cellphone na ako. Yes, may cellphone na ako. May spiritual na, may Bible naman pastor yung tablet ko. Basta na lagi. Kung responsable ka, okay yun. Amen? Pag hindi, yun ang problema. Kaya ngayon, anak ko, pag masyadong puro laro na lang, kukunin ko ngayon yung puro kalaro Ayan, so ganun na sabi dito, pag ikaw daw, anak ka ng Diyos, kasi ang gusto mo lagi, yung ayaw naman ng Diyos, kukunin niya yan. Lalong mawawala. Pero baliktad. Kunwari, aral ka naman ng aral. Ay, ayoko ng cellphone. Nag-aaral ako eh. Diba? Sana gano'n si Alan J, no? Ayaw mo ng cellphone, ayoko ng masyadong aral lang ako. Lalo kang bibigyan ng Panginoon ng gano'n. Alam niyo ba yun? Kasi alam niya, gagamitin mo sa tama. Amen? Ganun yun. Kaya sa'yo, pag binigyan ka na, pero ginagamit mo sa tama, hindi ka mayabang, hindi ka rin puro laro. Ginagawa mo doon, ginagamit mo lang sa pag-aaral at sa iba pa. Pwede rin konti minsan laro, walang problema yan. Amen? Amen ba? Naibigla ba kayo? O tuwa? O hindi makapaniwala sa narinig nyo? Amen? Malapit na, he that receiveth you, receiveth me, and he that receiveth me, receiveth. So ito yan. So sa ministry din, kampi-kampi rin yan. Alam niyo ba yan? So ako minsan masama loob ko, pag share ako ko na rito, ayaw. Medyo masama loob ko, pero ang bandang uli, sabi dyan, hindi sila karapat-dapat.
Ngayon, pag ikaw naman, kung alam yung tama yung ginagawa ng kahit sino, kung ito si Kuya, si Pastor, takot kayo, pero pag si Essie na, hindi na kayo takot mas kasi namin si Essie, tinakakanta. Kaso, dinagay ko siya dito, so parang ganun din yun. Alam niyo ba yun? Sabi dito, pag ikaw, kahit sino, hindi marunong si Kuya Essie, pero nilagay siya dyan. So, lingkod pa rin siya ng Diyos. Sabi dito, pag tinanggap mo yung lingkod ng Diyos, ano sabi? May reward ka, babalikan ka rin. Okay? Yun ang sabihin nun. So, tanggapin natin yung makalingkod ng Diyos. Ano ba? Amen ba? Every week, di ba? Hindi lagi kami. Minsan sila, Father Jay, sa mabait din yun. Naibigan mo yun. Amen? So, kung ano ako, ganun din siya. Kung may paggala kayo dito, galangin nyo rin siya. Sabihin ko rin. Amen? Tapusin na natin. Yun na. So, reward yan. So ako, minsan pag nag-share kami ng salita ng Diyos, yung iba, hindi naman isang pasalamat lang. Kasi sa akin nagpasalamat. Pero iba, nagbibigay pa yung minsan. Kung kadalasan, pinakain pa kami ng soft drinks, ng tinapay. Hindi mayaman yun, ha? Kasi alam nila Minsan, binigyan ko sila ng pabor. Pinuntahan mo pala sila doon para lang maligtas sila. Tapos ikaw, wala ka malang gagawin. Diba? So tayo na rin inaano yun, hindi natin na ni-require yun. Pero alam kasi nitong hindi yung tamang, yung tamang prinsipyo. Tulungan mo yung lingkod ng Diyos, alam ng Diyos yun. Amen? Pag tinulungan mo yung lingkod ng Diyos, yung lingkod ng Diyos yun, alam ng Diyos yun, at tinulungan niya yung lingkod ng Diyos. Therefore, mayroon siyang, Jonalyn. Pag tinulungan mo yung lingkod ng Diyos, ano meron ka? Ano bibigyan ng Diyos sa'yo? Ayun, galit talaga ito. Nalagay na nga Totoo yan, yung reward. Parang yan sa klase nyo. Top 1, yan. Pinaparangalan ka doon, nagyayabang, hindi mayabang. Kasi binibigyan ng karangalan, kasi parang gayahin ng iba, di ba? Hindi bulakbol. Ito may, sa amin, may mga ganyan kamote awards, alam yung kamote awards. Baliktad naman yun, siyempre hindi ka na pupunta dun laging late! Pinakamakulit, number 1. Alan J. Tawanan yun, no? Hindi mo gusto ng gano'n, gusto mo, Alan J. Pinakamatalino, gano'n ang gusto mo. Naglalakad hindi naman. Pero ka, di ba? Hindi pala, kaya ko ng thoughts, thankful ka. Okay, so yun na, lalo sa Panginoon, huwag natin i-deny yung Panginoon, huwag din natin i-deny yung kanyang mga lingkod. Amen? Amen ba? Nangyayari po kasi yan sama-sama yan, kampi-kampi yan. Kami mga Baptist, ganyan po yan. Isa kinukumpara yung mga, kasi may yabang niya, Iglesia ni Manalo, napakayabang niya, mayabang kasi yung karamihan. Tapos may kapit pa sila sa politika, mga Iglesia ni Manalo. So, nakikinig ba ba? Dinay nyo na agad ang Panginoon Ano bang gusto nyo? Matuto o Parang dito si Jesus, parang ito, sinabi ni Jesus yan, kulay pula. Lahat yan, salita ni Jesus mismo, literal. Kaya kung gusto nyo, magkulitan na lang kayo dyan. Ano importante, kulit o si Jesus? Ang dali magsabi ni Jesus kasi alam ko na tama yun. Pero minsan, ang hirap i-apply. Okay? Kaya, tulungan lang tayo dito. Okay? Nagpagkita tayo na kampihan. So, sinong pupuntahan mo ngayon? Sinong sasamahan mo? Yung alam mo, ligtas, lingkod ng Diyos, o yung mga alam mo, loko-loko? So, syempre, basta wala kang susama sa loko-loko Pero minsan, pressure ka. Okay? Yung nanay ko pa, meron yung pinsan na pare. Hindi madaling tanggihan yun kasi na yun Alam niyo mga pare, makapangyarihan yan sa gobyerno, kahit mga iglesia ni Manalo. So, anong gagawin nyo Nasa inyo na yan. Sana, sumunod kayo sa yung mali, diba? Ano sundan nyo? Tama, totoo, maka-Diyos, malinaw na nasa Bible, yun ang sundan nyo. Hindi yung, ba't meron kayong ribulto dyan? Bahala na nakasanayan na natin ribulto Ano ba yun? Hindi.
makasanayan mo sana yung salita ng Diyos. Kahit nasanay ka sa mali, gusto mo ba patuloy ka sa mali? O gusto mong baguhin? O syempre gusto mo sana baguhin. Diba? Ano matalino? Eh, bastos ako eh. Baguhin mo na. Eh, may jowa na. Basta mali pala yun eh. Ayaw ko na dyan. Ano, sino may piliin mo? Kung mali ka ngayon, maganda sa Panginoon, pwede ka naman patawad. Patawarin. Diba? Sorry ka, Lord. Di ko alam kasi yan eh. Ngayon, alam mo yung tama. Gagawin ko. Iiwanan mo yung dapat kong iwanan. Hindi pumunta ako sa tama. Amen? Church, sa Bible, sa Panginoon, sa katotohanan, doon ako. Huwag mong i-deny ang Panginoon. Amen? Ito mga talaga, hindi mo nagmubulitan eh. I-deny mo ang Panginoon? Hindi, pero nakikinig ka ba? Yun ang tanong. Nakikinig na po, ayun. Dapat gano'n. Basta inaantok ako eh. Next time, ihanda niyo yung sarili niyo. Amen? Alam niyo tayo dito, medyo itatlong oras tayo dito. Sa kita naman. Ano, maganda kayo ng lakas. Huwag kayo pupuyat, masyado. Sa pagpuyat ka, wala. Talagang ano yan. Hindi ko naman yung kinig kasi ito kami. May natutunan ba, Alan Jay? Anong natutunan mo? Ashley, ano natutunan mo? Chris. Alex, ito, masalit ko si Alex. Ano natutunan mo, Alex? Ano nga? Ano dun? Ano title natin ngayon? Do not deny the Lord. Okay? Kung sinabing deny, tanggi. Huwag mo itatanggi ang Panginoon. Amen? Ano natutunan mo? Kahit ano? Dahil na sinabi, oh. Sino volunteer? Antonin. Sumunod sa tama. Ano ba? Johnson. Ayun. Yun. Sakto. Ano ba? Bebang. Ano Bebang? Ito ang bago natin. Johnson. Raven. Yun. Raven. Dito Santos. Sabi mo sinabi ha. Manalangin. Ano pa? Tama mo jowa? Bata pa? Ha? Tama ba yun? Nasa ba yung jowa? Kapag-asawa mo yan, dapat, dapat, galangin mo, paghandaan mo, di ba? Diba? Lalo tayo mga lalaki. Ngayon, maganda yan, di ba? Niligawan mo, pati kayo tanga-tanga, di ba? Ngayon, sweet kayo. Pag nagutom na kayo, tatadyakan mo na yan. Sayang ka doon. Sayang, wala kang pera. Ikaw lalaki, ikaw ang trabaho. Atay na, away na yan. Kasi di ba pinaghandaan eh. Ang paghandaan mo, di ba? Di ba masama yung mag-asawa, di ba? CJ, ano ito mo? Angeline. Sa tamang daan tayo. Kasi darating po talaga yung tutok swing kayo sa mali. Alex. Yun, sumunod din sa lingkod ng Panginoon. Yun, nakuha niya yun. Palakpakan natin si Alex. Kasi yung minsan pa yun. Ito yung sinasabi ng iba, makapalusot ng iba. Hindi kita susundin, pastor, pero sa Diyos, susunod ako. Pwede ba yun? Depende kung hindi sumusunod si pastor sa Diyos. Pero kung sumusunod siya sa Diyos, tapos hindi mo siya susundin, ano ibig sabihin? Lolo ka nun, hindi sinungaling ka. Tama yun, ano ba? Chanela. Nakuha ka? Sophia. Kasi yung mga bata pa sinasanay pa lang nila yan dito sa church. Carl.
Ganyan ata kayo eh. Dali. Ano yung nagawin sa bahay? Anong natutunan mo? Sayang mo natin mo pag wala. Ano? Ano gagawin dapat natin? Tinutokso tayo sa mali. Uy, sumampo tayo sa may bulto. Meron dito yung fiesta, di ba? Alam niyo yung fiesta sa Real, mga Diyos Jordan yan. Pero okay lang yan, sabi din sa Bible, kung pinapakain ka, walang problema dyan, di ba? Huwag din lang sasabihin sa iyo na, uy, sa mga santo to ha. Pag sinabi nila sa mga santo to, huwag ka na kumain. Pero habang wala sila sinasabi, mga condition lang kasi yun. Walang problema doon. Okay, so sino pa may natutunan? Taas kamay. Ano natutunan mo? Natin na. Tumulong. Ayun. So, sino tutulungan mo? Okay, sino pa? Wala mo. Okay, tsaka lingkod ng Diyos. Yan yung isang tama. Ano pa? CJ, ulit. Nagkahawik na si CJ. Okay, so Dana. Mabait yung pala sa tatay ni Dana eh, kaya pala mabait si Dana eh. Tangkat pa. Ilan kayo magkakapatid? Anim. Ikaw bunso na daw? Okay, so yun lang ha. So sana, panalangin natin, eh, magtuloy-tuloy sa Panginoon. Lalo si Ashley, bago pa lang, hindi madali. Pero maglaban nyo. Lagi nyo tanongin, mag-pray. May sinabi nyo, pray nyo, Lord, ano ba gusto nyo sa akin? Pag ganitong time, may church, ano ba gusto nyo? Mag-tiktok lang ba ako? Mag-computer, mag-basketball? Lord, ano gusto mo sa akin? Mabilis yung sagot dyan. Alam nyo lang ano yan, okay? Boteki, ha? Okay, let's pray. Lahat tayo may kahinaan, pero palitan natin ang ulit tama, okay? Let's pray, Lord, dahil salamat sa inyong mga salita. We pray na medyo malalim na yun, Lord. Nawa, naintindihan ng bata, Panginoon, na mas importante ka, yung salita, yung church, lingkod nyo, Panginoon, yung mga kakuhanan nyo, nawa, kung sakaling darating sa amin, yung tayo nagtutoksoy kami, iaalis kami, na kung sino man yan, sa kalooban nyo, Panginoon, nawa, sabi kami, panindigan kami, Panginoon, na gusto namin, manatili, sa inyong kalooban, therefore gagawin namin, yung dapat namin gawin, church, magpasarap pa yung pag-pray, gagawin namin, maging totoo, hindi kami sinungaling, hindi kami maka-active, ganyan. Ngayon po, Lord, salamat sa amin tayo nas, Panginoon, wala nyo mga isa, salamat sa ating kaliyanda na mayroon dito. Ito yung also for our anniversary na darating ko yung July, ito yung tagumpay dito. Kaya rin siya bawat sa Panginoon na maglilot sa inyong pinatang anak, ang lubos, ang beso ng Panginoon. Ang po Lord, yung maligtas, tayo po po. Mapulit, mataas. Jesus name we pray. Amen. Okay, so ito meron tayo. Presentation? Wala. Okay. Memory verse.